Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ka magpakailanman. Muli maraming salamat sa oras na ito. Batid namin na ang bawat minuto, oras na ipinagkakaloob mo ay isang malaking kayamanan. Ang nagising kami sa panibagong umaga ay siyang biyayang unang tinatanggap namin sa iyo, Panginoon. Salamat sapagkat ang bawat paghinga, pagkurap ng aming mata, ito'y dulot mo. Patuloy mo kami binibigyan ng pagkakataon. Nawa sa mga oras na ito, lumapit kami sa iyo na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Yes, Lord, marami kaming nasabi, naisip, naikilos na nagdulot sa amin na masaktan ka at magkasala kami. Hindi ka namin nakikita, kaya hindi ka namin napapansin. Ngunit ikaw ang dahilan ng lahat. Ang hangin, ang araw, ikaw ang patuloy na nagbibigay. Patawarin mo kayong Panginoon sa aming mga kahinaan. Linisin mo ang aming puso upang kahit sa oras man lang ito ay magkaroon ng koneksyon ang Espiritu mo at ang Espiritu namin. Sapagkat sa iyong mga salita, naroroon ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa amin. Panginoon, gamitin mo lamang ako bilang instrumento. Ako'y makasalanan, lahat kami makasalanan. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat binibigyan mo kami makarinig ng mabuting balita online. Ano man ang ginagawa namin, saan man kami, hayaan mong taniman mo ang aming puso ng iyong mensahe sa mabuting balita. Ang mga susunod na minuto, kumilos ka, Banal na Espiritu. Ingatan mo kami. At ano man ang mga pagsubok na meron kami, karamdaman, brokenness, sa pera, sa trabaho, ano man, Panginoon. In Jesus' name, mas malaig, mas may focus namin ang aming isipan at aming espiritu sa pangako mo na kailanman kami hindi mo pababayaan at hindi iiwan. Panginoon, Banal na Espiritu, lumukob ka sa bawat isa. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita. Ito po ay nagsimula ang Facebook Live na ito, ang Word of God ay nagsimula noong year 2019 at maraming salamat sa Panginoon sapagkat hanggang sa mga oras na ito ay ginagamit pa rin niya upang maging instrumento lamang sa pagbibigay ng pagninilay sa araw-araw na mabuting balita. Alam naman po natin na tayo nakakarinig ng gospel every Sunday. Pero dapat po Monday to Saturday, Sunday, nakakarinig po tayo kasi araw-araw din po tayo nagkakasala. At ang sabi nga ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So, tayo po nilikha ng Diyos, hindi lang naman sa katawang lupa. Nilikha po tayo na may espiritu at nilikha po tayo na mayroong kaluluwa. So, napakahalaga na pagtuunan din natin ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. Sapagkat tayo ay nakiki-apartment lang dito sa mundo. Anytime pwede tayong mamatay. Anytime pwede tayong mawala. So dapat natataliman ng Diyos ang ating puso na kanyang mabuting balita. Amen. So, ang ating pong pangninilayan ay yung pong pang December 2, 2025 ang Tuesday Gospel. At nawa, parang pagkain lang yan eh. Kumbaga, tayo ay nakakain na ng tanghalian. O mo, ibig sa inyo, nagmimerienda na. Bakit? Hindi para magkaroon ng kabusugan, para tayo magkasakit. So, ganun din ang espiritu, kailangan nakakarinig ng mabuting balita. Kasi pag hindi, magkakasakit spiritually. Kaya tayo madaling magkasala, madali tayo sumuko sa mga pagsubok. Kasi kulang tayo sa pangaral ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, bago po tayo magpatuloy, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. At ito po ay manggagaling kay San Lucas. At ito po ay tungkol sa nagalak si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon, papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras din ngayon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya,
Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas na ang mga bagay na ito ay inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at iyong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di man naririnig ng iba, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang iyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Amen. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, napakinggan po natin yung mabuting balita nung December 2, Tuesday Gospel po yun. No? At napansin natin, no, sinabi dun sa mabuting balita na dapat daw po tayong parang maging bata. Ano po yung bata? Kasi, hindi ba natatandaan natin na ang Panginoong Jesus, tinanong siya ng kanyang mga alagad. Ang sabi doon, sino daw po yung uupo sa kanyang kanan o sa kanyang kaliwa? Di po ba? Para silang nagpapaanuhan ng posisyon eh. Pero anong sabi ng Panginoon? Sa mga bata, dyan talaga makikita ang kaharian ng Diyos. So, tayo, no? Iba-iba tayo ng mga edad. Iba-iba tayo ng mga edad. Meron sa ating teenager, bata, adult, senior. Pero ang tanong, nagmamature ba tayo spiritually? Baka naman senior citizen na tayo hanggang ngayon meron pa rin galit sa puso natin. Anytime pwede tayo kunin ni Lord, di ba? So, ibig sabihin ng Panginoong Jesus na sinabi niya na maging parang bata kayo. Ibig sabihin, kasi ang bata, hindi ba, ano sila eh, ibang, wala na pakialam sa mundo. Ibang tipong na, maya-maya maglalaro sila. Tapos, wala silang iniisip na babayarang bills, ganito, ganyan. Basta maglalaro lang sila. Tapos kung halimbawa magkaroon ng magkapikunan, o mag-away sila, sandali lang, maya-maya makikita mo, bati na naman, maglalaro na naman. So ano pa yung katangian ng mga bata? Ang mga bata, ano sila, yung bang masyado yung kanilang tiwala sa kanilang mga magulang. Di ba may mga bata, halimbawa mga 5 years old, 6 years old, talagang lagi nakakapit pa yan sa nanay, tatawid sa kalsada, nakakapit yan. Bakit? Kasi nagtitiwala sila na kapag nakakapit sila sa kanilang magulang, hindi sila matidisgrasya. No? Ano pa yung magandang katangian ng bata na kinagigiliwan o binibigay na halimbawa ng Panginoong Yesus? Na ang mga bata, ano sila, yung bang iniisip nila yung mga magagandang bagay, gusto nila masaya lang. Hindi sila problemado, hindi sila nag-iisip na, baka ganito, baka hindi. Ano sila, worry free. So, ganoon din tayo dapat. Kumbaga, kahit nasa edad na tayo na masasabi nating 20, 30, 40 hanggang senior pataas, dapat ang puso natin ay parang pusong bata. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos na makakapasok sa langit. Ayaw ng Diyos na mayabang, walang tao makakapasok na may galing sa kapwa, diba? Maging bata tayo sa puso. Yung bang tipong pag may nagkasala sa'yo, pinapatawad mo, tapos pinapaubaya mo sa Diyos. Kasi doon tayo nagkakaroon ng problema eh. Because of pride. Sinaktan mo ko, ginawan mo ko ng masama, salbahe ka sa akin, ginawa naman kita ng kabutihan, pero salbahe ka pa rin sa akin. Alam naman natin, ang sabi ng Ama, ako ang gaganti, ako ang maghuhusga. So ano lang tinuturo sa atin ng Panginoon? Magpatawad. Ilang beses? Walang katapusan. Hanggat buhay tayo, wala tayong ganito trabaho, di magpatawad. Sapagkat sabi sa Mateo, ang hindi nagpapatawad, hindi rin patatawarin ng Diyos na nasa langit. Amen? Maaaring nagkaroon siya ng kasalanan sa iyo, pero may kasalanan din tayo.
Hindi nga lang siguro kamukha ng kasalanan na yun na kinaiinis mo sa kanya, pero tayo may kasalanan din tayo. Kaya kailangan, yung bata, no? Magpatawad. Para magkaroon tayo ng galak. Ayan ang problema. Alam niyo kasi, magkaiba kasi yung joy sa happiness. Ang joy o kagalakan, yung okay, unahin natin yung happiness o yung kasiyahan. Yung kasiyahan kapag nakuha mo yung gusto mo. Halimbawa, gusto mo yung ganitong bagay na bigay mo. Eh, nakuha mo. Masaya ka. Nanalo ka sa loto. Masaya ka. Nakita mo yung crush mo. Masaya ka. Pero ang joy o kagalakan, kahit hindi mo nakuha yung gusto mo, nandun yung joy. At ang joy o kagalakan ay isa sa mga bunga ng banal na Espiritu Santo. Na tipong gustong-gusto mo tong bagay na to, pero hindi mo nakuha, pero nagpapasalamat ka pa rin. Masaya ka pa rin. May kagalakan ka pa rin. Yun yung joy. Kasi ganun ang Panginoong Jesus eh. Sa kabila ng mga pinagdaanan niya, andun pa rin yung kagalakan niyang gawin yung kalooban ng masalamat. Stress-free. Meron ba nun bawat araw? Eh, araw-araw na-stress tayo. Hindi ba? Sa panahon natin ngayon, ang daming bagay na nagdudulot sa atin ng pagka-stress. Traffic, kawalan ng pera, broken relationship. Kumbaga, ang dami eh. Tapos, kung ang trabaho mo pa, eh, hindi ba? Tayo lagi nasisisi. Kung isa kahit wala kang ginagawa, nakaka-stress din yan. Yung bang wala kang ginawa, kundi mag-isip ng problema, nakaka-stress yun. Di po ba? Yung nauubos na lang yung araw mo na, ano ba yung ganito? Ano ba yung ganyan? Ano ba yung gagawin ko? Ano ba yung dapat kong isipin? Yung bang nakahiga ka lang, pero bakit parang pagod ka? Kasi nga yung mind natin na stress. At yan ang gusto ng diablo. Ang gusto ng diablo, ma-stress ka sa ginagawa mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa bahay mo, sa trabaho mo. Kasi, ang diablo, ang trabaho niya ay ano? To steal, to kill, and to destroy. Gusto ng diablo, stress tayo, may anxiety tayo, depressed tayo. Ano gusto ng diablo? Eh, paano tayo magkakaroon ng kagalakan kung ganun? Hindi po ba? Tsaka ang kagalakan, hindi naman yan sa material na bagay eh. May mga tao na napakayaman na, napakasikat na, pero nagpapakamatay pa rin. Hindi ba? So, ibig sabihin, lalim ng lubak. Ibig sabihin, ang kagalakan, hindi nababase sa material na bagay. Sapagkat ang tunay na kagalakan, hindi nabibili ng pera. Priceless. Yung bang tipong simpleng bagay lang, masaya ka na. Kasi ang hirap sa ating mga tao, akala natin ang makakapagpasaya sa atin, maraming pera, sikat na sikat ka. Hindi. Pag tayo ay marunong makontento at magpasalamat sa mga bagay na simple, doon nagsisimula ang kagalakan. Pero meron ka na nga, naghahanap ka pa, parang kulang pa, eh, talagang hindi tayo magagalak niyan. Kasi pag tayo reklamo ng reklamo, yung kagalakan, nananakaw yan. Pero kung marunong tayo magpasalamat, thank you Lord may problema ako. Thank you Lord, may sakit ako. Pero thank you Lord. Hindi ba? Napupuno tayo ng kagalakan. At sinabi dito sa mabuting balita na marami daw propeta na ginusto na makita ang nakikita nyo. Ano ibig sabihin nun? Noong mga sa Old Testament, syempre may mga hari, may mga propeta, may mga taong may katungkulan na masasabi natin na na hindi nila makita ang Panginoong Hesus. Punta na tayo sa New Testament. Hindi nila makita ang totoong karakter ni Jesus Christ. Kaya ang ginagawa nila, pinupulaan nila lalo ng mga Pariseo, Saduseo. Hindi ba? Akala nila, ikaw? Anak ng Diyos? Anak ng karpintero? Ikaw, gumagawa ka ng himala? Galing yan sa prinsipe ng demonyo, si Beelzebul.
Yung bang maraming panunuya sa Panginoong Jesus, kahit anak na siya ng Diyos. Amen. Hindi makita. Kaya hindi natin makita ang maganda sa problema o sa pagsubok na meron tayo kasi hindi natin pa nakikita ang Panginoong Jesus. Sabi sa sermon sa bundok, gusto niyo mong makita ang Diyos? Tanging ang may malinis lamang na puso ang makakakita sa Diyos. Bakit? Sa buhay natin ngayon, sino ba yung pinakamahal nating tao? Asawa natin? Anak natin? Kahit sino, no? Pag mahal na mahal mo isang tao, ano ginagawa mo? Of course, gusto mo lagi nakakausap, nakikita. Yung iba pa nga, yung mga tatay nagiging OFW para lang maibigay sa anak yung mga pangangailangan nila. Yung bang it's just a matter of life and death. Tao yun, ha? Take note, tao yun. What about God? Eh, yung taong minamahal mo na sobra, nilikha din yan ng Diyos. Makasalanan din yan. Hindi tayo ililigtas dyan sa impyerno. Kaya, maswerte. Actually, hindi maswerte. Mapalad ang mga taong nakikita ang Diyos. Saan? Hindi pisikal, kundi spiritual. Pag nakita mo ng Diyos, masasabi mo sa sarili mo na, ay, akala ko noon, si Jesus Christ, Savior lang. Si God the Father, Creator lang. Si Holy Spirit, Sanctifier. Hindi. Marami palang i-reveal sa'yo ang Diyos na hindi niya nire-reveal sa ibang tao na hindi nakikipagrelasyon sa Kanya. Naakala mo si Jesus, siya lang yung gumawa ng, si God the Father, lumikha ng araw, ng mga hayop. Mas malalim pa pala ang pagpapakilala ng Diyos sa atin. Yun ay kung totoong mahal natin ang Diyos. Paano mo masasabi ang mahal mo ang Diyos kung una sa lahat, wala kang tayo sa Kanya? Hindi ka nagdadasal, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Alam nyo kasi, itong mundo natin ngayon, bagamat high-tech siya, ginagamit ito ng demonyo para ibisi ang tao. Huwag ka na makinig ng salita ng Diyos, huwag ka na magsimba. Huwag ka na magdasal. Mag-wifi ka na lang. Manood ka na lang ng kung ano-ano. Diba? Tinitik niyo yan. Pero ano ba yung pinaka-basic na utos ng Diyos? Ibigin mo yung Diyos with all your heart, soul, mind, and strength. Paano natin maiibig ang Diyos ang buong puso? Ang daming kahati ng puso. Ang daming kahati ng lakas. Amen. Hindi natin talaga makikita. Kaya mapalad sa kabila ng pagsubok, kitang-kita natin ang presensya ng Diyos. Hindi yung kayang tumbasan ng anumang pera. Kaya huwag tayong malulungkot. Sa totoo lang, yung nagising tayo sa panibagong araw, hindi tayo dapat nalulungkot. Kahit sabi mo pang bedridden ka, ang dami mong sakit, wala kang pera, may problema ka sa pamilya, wala kang dapat ikalungkot. Bakit? Kasi nakita mo na ang Diyos eh. Hindi naman kinakailangan mamatay tayo bago natin makita ang Diyos eh. Hindi naman kinakailangan mapunta tayo sa langit para sabihin natin, nasa langit ako. Hindi. Kahit nandito tayo sa lupa, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pain sa buhay, pwedeng maging langit ang ating buhay dito kasama ang Diyos. Huwag tayong bumase sa mga material na bagay. Actually, mga pagsubok sa atin, ginagamit lang yan ng Diyos para mas tumibay yung ating pagmamahal sa Kanya. Sabi nga, ang apoy, di ba? Dinadalisay tayo sa apoy ng pagsubok. Kasi ang mapupunta lang naman sa langit yung natututong magtiis hanggang wakas. Amen. Kaya, sa totoo lang, God is a fair God. Bakit? Kasi kung basihan lang ang pera, ang posisyon, talo tayo. Pero kung ang basihan ng Diyos, yung kagandahan ng kalooban, yung ating puso, yung pagiging mapagpakumbaba natin, doon tayo papapasukin sa langit. Kasi pag namatay naman tayo, wala naman tayo madadala kahit isa eh. At huwag tayo magmamalaki. Hindi natin pwede sabihin sa Diyos na, bata pa ako. Marami pa akong pangarap, papagtapusin ko pa mag-aaral yung mga anak ko. Hindi. Kasi ang kamatayan, dumadating yun na parang magnanakaw. Kausap mo ngayon, mamaya, mababalita mo, namatay na. Nabangga ng motor. Kaya dapat,
Life is short. Napakaikli ng buhay. Sabi nga, ang buhay parang usok lamang. Alam mo yung usok? Yung magsigarilyo ka, pag buga mo ng usok, dadaan lang yun sa panay, mawawala. Mabilis na ang buhay. So, why expend? Alam mo yung mga taong nagiging source ng galit natin, ginagamit lang yun ng Diyos. Kung tutusin, huwag kayong magalit sa kanila. Dapat ka silang kaawaan kasi hindi pa nila nakikita ang Diyos. Hindi ba? Galit ka sa kapitbahay mo, sa asawa mo, sa anak mo. Huwag kang magalit, maawa ka kasi ang Panginoong Jesus naawa sa atin eh. Kagalit-galit nga yung mga ginagawa natin. Pero anong ginawa ng Panginoong Jesus? Binigay niya ang kanyang buhay sa atin, mga makasalanan. Kaya ang mga taong nakakabwisit, hindi yan nakakabwisit, nakakaawa. Ipinagdarasal yan sa Panginoon. Amen? At huwag natin sasabihin salitang wala akong ganito, wala akong ganyan. Don't ever compare yung buhay natin sa iba. Kasi bawat isa sa atin, binigyan tayo ng espesyal na katangian at biyaya ng Diyos. Maaring bisakan ka ngayon, bedridden ka ngayon. Pero salamat! Nakakita ka pa, nakakain ka pa. Ang dami pwedeng ipagpasalamat. Kung nakafocus lang tayo sa wala, hindi natin mapapansin na meron pala na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Alam, mapapala na isang tao, makamtan man niya ang buong kayamanan ng mundo. Ikaw na sikat, ikaw na mayaman, kung kapalit naman ito ay kaluluwa. Diba? Pag namatay tayo, tapos na. Excuse me. Tapos na ang habag ng Diyos. Kahit sabihin natin, ay, Lord, wala nang ganito, wala nang ganyan. Pwede na, magdadasal na ako sa'yo, magsisimula ako sa'yo. Wala na. Nasabihin ngayon ng Diyos, sino ka? Hindi kita kilala, doon ka sa impyerno. Pero hanggat buhay pa tayo, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbalik. We should know ano ba ang mahalaga sa buhay. At kung ano yung mahalaga, dapat doon tayo nagiging faithful. Dahil sa paningin ng Panginoong Jesus, kahit anong talino ng tao, kabobohan yan sa harap ng Diyos. Kahit anong yaman, karuhaan yan sa harap ng Diyos. Hindi ko sinasabing masama maging matalino, maging sikat, maging maya. Hindi. Pero diba, seek first the kingdom of God. Unahin muna ang Diyos, hindi puro pera, puro kayamanan, puro kayabangan. So, nagalak ang Panginoong Jesus sa atin din. Maraming rason para tayo magkaroon ng joy. At lalo nating nararamdaman ang kagalakan na yan kapag may pagsubok pero parang wala. Lord, may pagsubok ako pero nagagalak ako kasi nandiyan ka eh. Yung pagkakaroon mo ng Diyos sa buhay mo, malaking kagalakan na yan eh. Kasi ang mga tao, dinidepende lang nila, kagalakan nila sa mga material na bagay na mawawala naman. Amen. Ang makarinig ka ng salita ng Diyos, kagalakan yan. Try to smile. Kasi libre naman ang ngumiti eh. Maraming libre sa mundo na hindi ini-enjoy ng tao. Libre ang ngumiti, libre ang magpatawad. Naming libre, no? Pero minsan, pinagkakait natin sa sarili natin yun. Amen. Ang Panginoong Jesus, bagamat siya perfecto, walang bahid kasalanan, pero pinako sa krusa, pero nagalak siya, namatay siya ng may kagalakan kasi nagawa niya, naganap niya ang kanyang misyon dito sa mundo. Ganon din tayo. Sandali lang naman ang problema eh. Kapag tayo naging kalugod-lugod sa Diyos, ang kapalit nun buhay na walang hanggan. Wala nang sakit, wala nang problema, pagpupuri na lang sa Diyos. So, kapag tis-tis ka, sapagkat wala namang imposible sa Panginoon. Pag may problema, thank you Lord, eto na naman. Tinatry mo na naman pagiging faithful. Just think positive. Wala namang mangyayari kung magne-negative thinker tayo. Just be positive. Punuin ang isipan ng mga positibo. Tao lang tayo, yes. Isa nagagalit. Pero lagi nating isipin na may Diyos. Alam niya ang lahat. Di niya tayo pinapayaan. Tayo lang yung nagpapabesa. At napakapalad natin at nakakagalak kung personal na natin siyang
kilala. Diba? Kasi, sabi nga, ng mga nakaraang gospel, no, yung end of times, mawawala ang lahat, magugulo ang mundo, ano ngayon? Pagdating na ng paghukom, ano ang naigawa natin sa Diyos? Hindi naman basihan yung naging mabuti kang tatay o mabuti kang nanay o anak, hindi. Una sa lahat, relasyon. Pag meron kang buong pag-ibig at relasyon sa Diyos, saka palang magbubunga yan ng magagandang gawa. Walang taong maliligtas dahil sa naging mabuting tao ka lang, hindi. Yung pag-ibig muna sa Diyos ang pinakamahalaga. Kasi gagawa ka na ng mga kabutihan dahil marami ng Diyos. So yun po, sana ano man yung stress na meron tayo ngayon, in Jesus name, alisin na natin yun. Para lang tayong kumukuha ng bato, ipupukpuk natin sa ating ulo eh. Lahat tayo na-stress. Pero palitan natin ng imbis na stress, palitan natin ng ng kagalakan, kamukha ng Panginoong Jesus. Kasi maraming dapat ikagalak. Amen. So, magkaroon tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, maraming pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin na ang pag-iisip ng ma-stress, anxiety, ay galing sa demonyo. Inililigaw nito ang aming isip at sinasabi sa amin na maraming kulang ang Diyos sa amin. Kung tutusin, sobrang Lord, pinapanalangin ko sa iyo, ang aking BFF, ano man ang mga stress na dumaan sa kanyang buhay, sa kanyang isip, in Jesus' name, alisin mo. Mas bigyan mo pa siya ng pag-asa, kababaang loob, sapagkat may hinahandang silid para sa kanya sa iyong sa kalangitan. Patuloy lang siyang umasa sa iyo, Panginoon. And of course, I pray for her family, mga anak niya, asawa niya, na ipuin mo ang mga ito, Panginoon. Ilayo sa anong mga karamdaman. And of course, pinapanalangin ko din sa iyo si Brother Danny na sa maligng karamdaman. And si Ma'am Lucy na stroke na hindi rin siya makagalaw. Si Brother Joel na binabayo ng pagsubok. Lord, lahat kami na dinadaanan namin ang pagsubok na ito, magala kami sapagkat may Kristo kaming aasahan. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, dito na bumibayan at sila. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw. Itawarin mo kami sa aming mga sala. Para napapagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kung pa ito sa tukso, kaya mo kami sa ating masama. Sa ngalan ng anak ng Santo. Amen. So marami pong salamat muli ang pinakinggan natin ay ang tinig ng Panginoon. At pakishare na lang po ang Tuesday Gospel upang sa ganon matupad natin ang Great Commission upang papalaganap ng mabuting balita. And of course, susunod na po maya-maya ang December 3 Gospel. Amen. So maraming po salamat and to God be the glory.